Anong pinagsasabi mo? Ang lupang kinatatayuan ng bahay namin ay ibinigay na ng mayapang si Ma'am Gloria. Wala kayong titulo dito, kaya hanggang Disyembre na lang daw kayo rito. Hanggang Disyembre? Nobyembre na ngayon eh. Baka naman pwede pong makiusap na sa susunod na taon na lang niya kami paalisin. Walang aalis sa lupang to. At makasabi sa amo mong si Amanda, patayin niya muna ako bago ko umalis sa kinatitirikan ng bahay ko. Story time. Ako si Jess Tony. Katulad ng iba, may kakaibang karanasan din ako tungkol sa mga aswang. Alam ko ang iba sa inyo, malamang sa malamang ay hindi maniniwala kapag sinabi kong may naging kaibigan akong isang aswang. Taong 1991 nangyari ito sa isang bayan sa Capiz. Dito ako pinanganak at lumaki. Namulat ako sa kahirapan kung kaya't sanay ako sa mga mabibigat at mahirap na gawain. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Tapos isang labandera ang aking nanay, samantalang magsasaka naman ang aking tatay. Mabuti na lang ay mabait si Lola Gloria na siyang may-ari ng lupang sinasaka ni tatay. Siya rin ang may-ari ng lupang tinitirikan ng kubo namin. Ayon sa kwento nila ay dati magkaibigan si Lolo Dolfo na ama ni tatay at si Lola Gloria. Kung kaya't mabait ang matanda sa amin. Isa pa ay malaki raw ang utang na loob ng matanda noon kay Lolo Dolfo. Binata pa lang si Lolo Dolfo ay trabahador na siya ng pamilya ni Lola Gloria. Hindi na rin naman iba si Lolo sa mga magulang nito noon. At noong mamatay si Lolo Dolfo ay binigyan ni Lola Gloria ang mga anak ni Lolo ng maliit na lote sa kanilang lupain. Dahil si tatay noon ay nagtatrabaho na rin sa lupain nila. Siya ang inaasahan ng matanda sa mga tubuhan nito at palayan. Kung kaya't naging malapit na rin si tatay sa kanila. Ang 4 na anak nito na sina Kuya Carlos, Ate Alex, Kuya John at ang panganay na si Ate Amanda, sila ang maghahati-hati sa kayamanang maiiwan ng matanda sa oras na pumanaw to. Idagdag mo pa ang lupain ng matanda na hekta-hektare sa laki. Kung titignan mo nga to, malulula ka talaga sa lawak nito. Matagal na rin kasing patay ang kanilang amang si Lolo Ignacio, kaya walang katuwang ang matanda sa pagpapatakbo ng lupain nila. Hindi ganun kalapit sa amin ang mga anak ni Lola Gloria dahil mga galawang mayaman talaga sila. Mga sosyal at ayaw tumapak sa putikan. Malayo sa ina nilang si Lola Gloria. Ang sabi pa nga noon ni Lolo Dolfo ay sumasali pa nga raw noon minsan ng matanda sa pagtatanim ng tubo kasama ang mga trabahador nito. Bagay na ikinabilib ng mga tao. Malayo naman ngayon sa mga naging anak nito. Pero kahit ganun pa man ay hindi naman naging hadlang ang pananatili ni tatay sa pagsasaka sa kanila. Pero nang pumanaw na si Lola Gloria ay dito na nag-umpisang umiba ang trato nila sa mga tauhan nila. Maski maging kay tatay. Ang magkakapatid ay naging marahas sa mga trabahador. Kung noon ay may isang sakong bigas na ipinamimigay pa tuwing anihan, ngayon ay wala na. Bawal na ring mahuli sa trabaho kahit saglit lang. Dahil sa oras na mangyari yun, ay agad kanilang papalitan o tatanggalin sa trabaho. Lagi silang masungit at parang hindi na tao ang turing nila sa amin. Pero tiniis yun ng tatay ko dahil yun lang ang pinagkukuhaan niya ng pangkain namin sa araw-araw. At isa pa, ay nag-aaral pa kami nito ng mga kapatid ko. Dahil sa mga nangyayaring to, ay naapektuhan talaga kami. Kaya bilang tulong na rin sa mga magulang ko, ay sumasama ako sa mga pinsan kong mang-uuling. Sayang din kasi ang kikitain ko sa tuwing wala akong pasok sa eskwela, kaya hindi ko sinasayang ang pagkakataon. Umaga ng linggo ang araw nito, habang naghahanap kami ng mga sanga sa gubat na pwedeng gawing uling, isang baboy ramo ang napansin kong nasa isang bitag ng lambat. Baboy ramo to ah! Kanino kayang bitag to? May nahuli siyang baboy ramo dito! Agad naman nagsilapitan ng mga pinsan ko, at saka tinignan yung tinuturo kong baboy ramo. Tamang-tama raw yun sa tanghalian. At may pang-ulam na raw kami. Pero may napansin lang silang kakaiba sa baboy ramo. Ang mata daw kasi nito ay hindi normal kagaya sa mga kadalasang baboy ramo na nakikita nila. Anong ulam? Wag! Kawawa naman! Saka paanong iba? Sabi nila, masarap daw tong gawing pulutan. Agad kong inawat ang mas matandang pinsan ko na si Jomar dahil gusto niyang tagain ng baboy na to. Pero ang sabi ko sa kanya ay hayaan na lang namin tong makatakas. Dismayado man sila sa naging desisyon ko ay wala na rin silang nagawa. Nilapitan ko ang baboy ramo at agad na binunot ang gulok sa tagiliran ko. Pinagpuputol ko ang mga lambat na nakapulupot sa katawan niya. O ayan, malaya ka na. Umuwi ka na sa inyo. Nagsitawanan pa nito ang mga pinsan ko dahil para raw akong baliw. Dahil kinakausap ko daw ang isang baboy ramo. Kaya nagbiro na lang ako sa kanila na dati talaga akong baboy ramo. Kaya nagkakaintindihan kami. Ang dagdag pa ng isa kong pinsan ay ulam na raw ay naging bato pa. Kaya muli kami nagsitawanan. Nagtuloy-tuloy naman ang pangangahoy naming to. Hanggang sa hindi na namin namalayan na hapon na pala. Umuwi na tayo. Anong oras na? Baka abutin pa tayo ng dilim dito eh. At baka atakihin pa tayo ng aswang. Pabirong panakot ko pa sa kanila. Tinipon lang namin saglit ang mga kahoy na ginapas namin
at saka nagpaunahan ng tumakbo palabas ng gubat. Pagkarating namin sa labas ay nagsitawanan pa kami ulit dahil nadapa ang isa naming pinsan. Kinakantsawan namin to dahil sa sobrang kalampahan. Tayo, bilis! Nariyan na yung aswang sa likod mo! Agad naman siyang bumangon mula sa pagkakadapa niya at saka tumakbo na hindi na lumilingon pa. Baka sa mukha niya ang matinding takot. Nung nasa malayo na kami ay humahagikik kami ng tawa. Natatawa na lang daw siya sa kalampahan niya. Nang makauwi ako sa bahay ay naabutan kong matamlay ang mga magulang ko. Kaya agad ako nagtanong at dito ko nalaman ang dahilan. Nagkasagutan kami kanina ni Amanda. Paano kasi? Pinag-iinitan niya si Mang Jose. Wala siyang kagalang-galang sa matanda. Ano po nangyari, Tay? Mukhang delikado ang lagay mo niyan. Panganay pa naman na anak ni Lola Gloria yung si Aling Amanda. Baka paalisin ka niya sa trabaho. Palisin kung palisin. Basta nasa tama ako, gagawin ko yon. Maraming paraan para mabuhay, Tony. Ang hiling ko lang sa inyo, maging mabuti kayong tao sa kapwa nyo. Dahil mabuting asa lang ang kaya naming ipamana sa inyo ng nanay nyo. Kilala ko si Tatay. May isang salita siya. Sa oras na nakabitaw na to ng isang salita, hindi niya na to babawiin pa. May prinsipyo siyang ipinaglalaban. Ayaw na ayaw niya sa lahat, yung mga taong matataas ang tingin sa sarili. Hindi lang siya hamak na magsasaka dahil dati rin siyang magaling na albularyo. Tumigil lang siya sa kadahilan ng ayaw ni nanay yung gawain niyang to. Ang kwento niya sa amin ng mga anak niya, may higit 10 aswang na raw ang napatay niya. Hindi pa raw rito kasama ang mga engkanto at mangkukulam. Ipinakita niya rin sa amin ang mutya na kwintas niya. Mutya raw yun na galing sa buhay na bato, na kung tawagin ay bato balani. Marami daw dalang kapangyarihan to, tulad ng hindi ka kayang tablan ng bala, patalim, at kahit anong bagay na makakasugat sa'yo. Maging ang sumpa ng mga mangkukulam ay hindi tatalab sa mutya na to. Dagdag niya pa, walang epekto rin daw ang mahika ng mga engkanto sa oras na suot mo ang kwintas na to. Pero paminsan-minsan na lang to sinusuot ni tatay dahil takot siyang makita to ni nanay. Naaalibadbarang kasi daw si nanay sa tuwing nakikita niyang suot to ni tatay. Pakaramdam niya kasi nababalik daw si tatay sa panggagamot. May matinding dahilan daw si nanay kung bakit ayaw niya maging albularyo ulit si tatay. Kaya para sa katahimikan ng lahat, itinigil to ni tatay dahil mahal niya si nanay. Minsan nga may pumunta sa bahay namin. Gusto niya magpagamot dahil mukhang hindi raw normal ang sakit niya. Pero tinanggihan yun ni tatay sa harap mismo ni nanay. Hindi na raw siya nanggagamot at matagal nang tumigil. At wala na raw siyang balak bumalik. Kahit mabigat kay tatay na tumanggi, ginawa pa rin niya para patunayan kay nanay na tumigil na nga siya at kinalimutan na ng tuluyan ng panggagamot. Huwag ka nang magalit, Lena. Nakita mo naman kanina kung paano ko tanggihan ng mga taong yon. Patunay lang yun na ikaw at ang mga anak ko ang pinipili ko kaysa sa pagiging albularyo ko. Naku tay, hinay-hinay sa pambobola kay nanay. At baka masundan tong bunso nating si Junjun. Masaya ang pamilya namin kahit noon pa man. Kahit minsan ay nakakaranas kami ng gutom at kakulangan sa loob ng bahay. Pero hindi yun hadlang para magwatak-watak kami. Kinabukasan, umuwi si tatay sa bahay galing sa tubuhan. Hindi maipinta ang mukha nito. Ang masaya kong araw ay biglang nasira nang malaman ko ang nangyari kay tatay. Ano nangyari, tay? Mukhang hindi mapintay ang mukha mo. Bakit? May problema ba? Pinausap ako ng tauhan ni Amanda. Ayon sa kanya, huwag na raw akong bumalik sa sakahan. Ang tubuhan at palayan ay may bago na mag-aasikaso. Bakit daw? Hindi naman pwedeng tanggalin ka na lang nila bigla, tay. Matagal nagtrabaho ang pamilya natin sa pamilya nila. Hayaan natin sila. Tanggapin natin ang gusto niya. Ayokong may pagsagutan pa sa kanya at baka may hindi pa ako masabing hindi maganda. Pero tay, hindi pwedeng tanggalin ka niya ng ganun-ganun lang. Matagal ka na nagtatrabaho sa kanila. Pwede mo naman kausapin yung mga kapatid niya eh. Huwag na anak, isa lang ang utak ng mga yon. Mag-aaksaya lang tayo ng oras at laway sa kanila. Kung nabubuhay lang sana yung nanay nila, hindi sana mangyayari sa'yo yan, tay. Maraming nagbago simula nang mamatay ang nanay nila. At wala tayong magagawa para pigilan yung gusto nila. Wala kaming magawa sa naging pasya ng pamilya nila. At isa pa, ayaw na rin ni tatay makipagdiskusyon sa kanila. Ayaw niya ng gulo at pinapasa Diyos niya na lang ang lahat. Alam ko mahirap to para kay tatay. Dahil ilang dekada na rin siya nagtatrabaho para sa pamilya nila. Hanggang isang gabi, nagising ako. Nakita ko si tatay na nakatayo siya sa labas ng bahay namin. Nakatingin siya sa malayo at mukhang malalim ang iniisip. Masakit para sa akin na isang anak niya na makita na ganito ang sitwasyon niya. Pero wala na yatang masasakit pa sa isang tatay na mawala ng pangunahing kabuhayan para sa sariling pamilya niya. O anak, bakit gising ka pa? Anong oras na? Hindi pa kasi ako inaantok, tay. Ikaw po, anong ginagawa mo rito? Nagpapahangin lang. Saka nagpapababa ng kinain. Naparami kasi yung nakain ko. Ang sarap kasi talaga magluto ng nanay mo eh. Alam ko naman na may iniisip ka, tay. Hayaan mo, makakaya natin to. Tayo pa ba? Kaya mo sila. Darating ang araw, kakailanganin din nila yung tulong natin. Nang gabing to,
Tumatak sa isip ko ang sinabi ni tatay. Bilog ang mundo, tumiikot to. Hindi parati nakaayon sa kanilang swerte. Kahit ganito ang nangyari sa amin, hindi ni tatay ipinakita sa amin na mahina siya. Gumawa siya ng paraan para buhayin kaming pamilya niya. Ang natirang pera niya ay ipinuhunan niya sa pagbibenta ng isda. Araw-araw siyang naglalako at ang araw ng linggo naman ang pahinga niya. Ako naman ay patuloy lang sa pag-uuling kasama ang mga pinsan ko. Pandagdag na rin sa gastusin namin sa bahay. Si nanay naman ay tumatanggap ng labahan sa mga kapitbahay namin. Lahat kami ay tulong-tulong upang mapagaan ang sitwasyon. Hanggang isang hapon, galing ako sa pang-uuling nito. Mag-isa lang akong pauwi na naglalakad. Pagkarating ko sa madamong bahagi ng daan, isang kulay itim na aso ang marahang lumabas mula sa mga talahiban. Akala ko nito, isang normal na aso lang na pag-alagala. Pero agad kong napansin na ang laki nito. Mapayat na matangkad, tapos parang bilugan ng ulo nito. Malayo sa mga normal na aso. Sumagi tuloy sa isip ko ang mga tungkol sa mga kwento nila, patungkol sa mga aswang. Sabi nila, nagpapalit ng anyo yun sa isang asong itim. Lalo pa akong kinabahan nang biglang humarang to sa dinadaanan ko at saka mariin na tumingin sa akin. Sa mga oras na to ay hindi na ako makagalaw. Tila naninigas ang katawan ko sa sobrang takot. Ilang saglit pa ay marahan tong lumakad papalapit sa akin habang tumutulo ang mga malalapot niyang laway. Tulong! Tulong! Mariin ang pagkakasabi ko nito pero mahina. Sa sobrang takot ko ay para akong hinihila pa ibaba sa lupa. Hindi ko man lang maigalaw ang mga paa ko. Nang malapit na siya sa akin ay biglang may bumunggo sa kanyang isang malaking kulay itim na baboy ramo. Sa gulat ko ay hindi ako agad nakaimik hanggang sa magsagupaan silang dalawa sa harap ko. Dahil sa malaki ang katawan ng baboy ramo, hindi makalaban ng maayos ang asong itim. Halos malasog-lasog ang buto ng asong yon kaya tumakbo to palayo habang paika-ika. Hinabol naman siya ng baboy ramo na yon. Nang umalis na yung baboy ramo, dito ko lang naalala yung baboy ramo na niligtas ko noon. Kaparehong-kapareho niya ang itsura nito. Hindi ko alam kung nahihibang na ba ako nito. Kung posible bang iniligtas ako ng baboy ramo na niligtas ko. Pero hinayaan ko na lang to at kumaripas ng takbo pa uwi. Pagka-uwi ko sa bahay, agad ko sanang ikakwento sa kanila. Kaso si tatay lang ang nadatnan ko. Nagsasaing siya dahil si nanay at yung mga kapatid ko raw ay nakilaaling lusing. Sinabi ko kay tatay ang lahat ng nangyari. Dito ko nalaman tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang. Ang asong itim na naengkwentro ko raw ay maaaring isang uri ng aswang na kung tawagin ay asbo. Sila raw yung mababagsik na aswang na nag-aanyong aso. Eh yung baboy ramo kaya tay, aswang din kaya yun? Kung totoo ngang aswang yon, maaari ko siyang ihalin tulad sa mga lahing bangkilan. Isang uri ng aswang na nakahanay sa mga magagandang babae. Hindi pa naman sigurado si tatay kung aswang din ba talaga ang baboy ramo na nangligtas sa akin. Hindi pa naman daw niya kasi ito nakikita, kaya mga kuro-kuro lang ang pwede niyang ibahagi sa akin. Kung aswang nga raw talaga yon, nakakapagtaka naman daw na ililigtas ako ng isang aswang. Bakit nakatulala ka dyan? Oh, isuot mo tong kwintas. Hindi to anting-anting, pero kaya ka nitong protektahan sa mga masasamang loob at mga aswang. Baka magalit si nanay tay pag nakita niyang suot ko to. Ayaw pa naman nun ng mga borloloy na galing sa mga albularyo. Eh di, huwag nating sabihin. Si tatay talaga? Bahala ka. Ikaw din na malalagot sa oras na malaman ni nanay to. Tawa lang ang naisagot ni tatay sa akin. Huwag daw akong mag-alala dahil hindi daw malalaman ni nanay to. Maya-maya lang ay dumating na sina nanay at mga kapatid ko. May dala silang ulam na ginataang talbos at kamoteng kahoy. Napatalon pa nga ako sa saya dahil talagang paborito ko to. Nagbiro pa nga nito si nanay. Natiyak daw na simot na naman yung kanin nito kasama yung tutong. Agad naman nagsitawanan ng mga kapatid ko at saka nagturuan kung sino ang malakas na kumain pag ang ulam ay ginataang talbos ng kamoteng kahoy. Ba't ako? Ang sabihin niyo si tatay. Nakakatatlong pinggan kaya yan ng kanin. Ang bihira ako pa talagang ituturo mo. Samantalang malakas ang ebidensya na ikaw talagang malakas kumain. Kahit dali mo pa to kahit sang husgado. Ikaw ang ituturo nitong mga saksi ko, di ba? Tumawa ang mga kapatid ko sa sinabi ni tatay na masaksi niya raw sila. Wala akong laban kaya talo talaga ako sa hukuman kapag nangyari yon. Tumayo na lang ako at saka malakas na tumawa. Si nanay naman ay napangiti na lang sa biruan namin. Katatapos lang namin maghapunan nito. Tapos nakadungaw ako sa may bintana. At may isang babae akong nakita sa labas ng bakod namin. Hindi ko siya kilala pero nakangiti siyang tinitignan ako. Mga ilang metro lang ang layo namin. Kahit medyo madilim sa pwesto niya, alam ko na ako yung iningitian niya. Kaya nakakunot ang noo ko habang tinitignan siya. Kahit anong isip ko, hindi ko talaga siya makilala. Nakakasigurado ako ngayon ko lang siya nakita. Sa tansya ko, mga nasa edad 20 pataas na to. Katamtaman ng tangkad niya tapos medyo morena ang kulay. Habang tinitignan niya ako, nagiging pamilyar sa akin ang mga titig niya. Para bang nagkatitigan na kami dati pa. Hindi ko lang alam kung kailan at kung saan. Pero masasabi kong maganda siya. Anong tinitignan mo dyan, anak? Isarado mo na nga yung bintana at matulog ka na.
Nilingon ko si tatay na nito'y may hawak na timba. Mag-iigib kasi ito ng tubig sa balon upang ipangligo namin kinabukasan. May babae kasi sa labas ng bakod natin, tay. Hindi ko kilala kung sino. Baka si Gemma, anak ni Maring Lusing. Ibalik mo na nga muna yung plato nila na pinaglagyan ng talbos ng kamoteng kahoy. Pero nung ibaling ko muli yung paningin ko sa labas ng bintana, nagulat ako nang hindi ko na mahagilap yung babaeng nakita ko. Kaya hindi na yun nakita ni tatay nung silipin niya to. Sinabi ko rin sa kanya na hindi yun si Gemma. Kaya naging isang malaking palaisipan sa akin to. Kaya si tatay, parang nag-alala sa akin. Kasi marami na raw kakaibang nangyayari sa akin. At kung ano-ano na raw ang nakikita ko. Kinabukasan, ay nagising lang kami sa mga tahol ng mga aso namin. Bumungad sa bakuran namin si Manong Julio. Isa ito sa pinagkakatiwalaan ni Ate Amanda. Ayon sa kanya, ipinagbibili na raw ang lupang tinitirikan ng bahay namin. Kaya umpisa na raw naming magbalot-balot. Dahil hanggang December na lang daw kami sa lupang to. Naghimutok sa galit si tatay nang malaman niya to. Mabuti na lang inandito si nanay para pakalmahin siya. Anong pinagsasabi mo? Ang lupang kinatatayuan ng bahay namin ay ibinigay na ng mayapang si Ma'am Gloria. Natawa na lang nito si Manong Julio. Wala kasing papel o kahit anong patunay daw na ibinigay nga ang lupa na to sa amin. Saka na lang daw kami magreklamo kung may ipapakita na raw si tatay ng papel na magpapatunay na ipinarte nga sa amin ang lupang to. Pero kung wala naman daw, mabuti pang maghanap na daw kami ng bagong malilipatan. Hanggang Disyembre? Nobyembre na ngayon eh. Baka naman pwede pong makiusap na sa susunod na taon na lang niya kami paalisin. Walang aalis sa lupang to. At makasabi sa amo mong si Amanda, patayin niya muna ako bago ko umalis sa kinatitirikan ng bahay ko. Nang umagang to, gusto pa nga ni tatay sugurin si Ate Amanda sa kanilang bahay. Galit na galit siya sa mga oras na to. Buti nilang pinigilan siya ni nanay. Kung hindi, baka maging mitsa pa to sa malaking gulo sa pagitan namin at pamilya ni Ate Amanda. Isa sa kinakatakutan ni nanay, ang ugaling meron si tatay. Kasi sa oras na galit na to ay hindi na to nag-iisip kung ikakapahamak niya ba ang gagawin niyang aksyon. Isinusumpa ko ang pamilyang yon. Hindi man lang sila nahiya sa ina nilang na mayapa na. Paano nila nasisikmura ang mga ginagawa nila sa atin? Hindi umalis si nanay sa tabi ni tatay. Nandun siya para pakalmahin si tatay. Wala talaga kaming habol kahit sang husgado pa kami makarating. Ang hinihingi niya lang ay ang mabigyan kami kahit maliit na halaga para makapagsimula ng panibagong buhay. Pero galit na sumagot si tatay na kahit 5 duling daw ay hindi kami tatanggap ng pera mula sa kanila. Ayon sa kanya, ang lupa ay amin at ipaglalaban niya to. Pumasok sa isip ko nito na kausapin si Ate Amanda. Kaya pagsapit ng tanghali ay umalis ako ng bahay. Pumunta ako sa bahay nila Ate Amanda. Sa gate pa lang ay pinagbawalan na akong pumasok ng gwardya nila. Sinabi ko naman ang intensyon ko pero hindi nila ako pinapakinggan. Parang awa niyo na sir. Gusto ko lang kausapin si Ate Amanda. Sige na po, kahit saglit lang. Ang sabi nila ay hindi raw tumatanggap ng bisita ang amo nila. Lalong-lalo na daw kung galing sa pamilya namin. Itinulak pa nga ako ng isa kaya muntikan na ako matumba. Napatigil na lang siya na may isang puting sasakyan ang palabas sa gate nila. At nang ibaba nito ang salamin ng bintana, ay mukha ni Ate Amanda ang bumungad sa akin. Tumigil naman ang sasakyan nito sa harap ko. Anong ginagawa ng isang hampas lupa rito sa pamamahay ko? Ate Amanda, nakikiusap po ako sa inyo. Kung kailangan lumuhod ako, gagawin ko po. Huwag niyo lang kaming palisin sa lupa niyo. Kapirasong lupa lang naman po yun eh. Parang awa niyo na po. Kahit magpagulong-gulong ka pa dyan, paalisin ko pa rin kayo. Kasalanan niya ng magaling mong ama. Bida-bida kasi siya. Umalis na tayo. Kahit nakita niya na akong lumuhod nito habang nagmamakaawa, ay wala siyang pakialam. Sa halip ay sinarado niya ang bintana ng sasakyan at saka umalis. Naiwan naman akong parang tanga na nakaluhod habang umiiyak. Wala na akong magawa nito kundi ang umalis. Pero hindi ako dumiretso ng bahay. Ayoko makita nila na namumugto yung mga mata ko. Pumunta ako sa gubat kung saan ginagawa yung mga uling. Tamang-tama naman na walang katao-tao rito. Kaya umupo ako sa isang tumbang puno at saka itinuloy ang pag-iyak. Naawa kasi ako kay tatay. Pero sa kasagsagan ng pagdadrama ko, may narinig akong kaluskos sa bandang likuran ko. Kaya mabilis ko tong nilingon. At hindi ko akalain na makikita ko yung magandang babaeng nakita ko sa labas ng bakuran namin. Kita ko yung gulat sa mukha niya nang lumingon ako. At mabilis siyang tumakbo palayo. Agad din naman akong tumayo at saka sinubukan siyang habulin. Sandali! Sino ka? Sinusundan mo ba ako? Pero sa bilis ng pagtakbo ko, nabigo pa rin akong sundan siya. Nakakapagtaka nga kasi ang bilis niyang nawala. Ang bilis naman ng babaeng yun? Saan kaya sumuot yun? Naglakad-lakad pa ako sa direksyon na pinuntahan niya. Medyo napalayo na rin ako sa pwesto ng ulingan. Ilang sandali pa, ay may mga kaluskos na naman ako naririnig. Para bang may tumatakbo tapos tumigil to. Kaya lalo ko pang pinakaramdaman yung paligid ko. Sino yan? Hoy! Babaeng maganda! Ikaw ba yan? Magpakita ka! Sa puntong to, nakakaramdam na ako ng kaba. Maya-maya pa,
ay may kung anong nilalang ang tumakbo sa bandang unahan ko. Pagtingin ko rito, isang baboy ramo. Pumasok siya sa madamong parte, kaya hindi ko na nakita kung saan siya pumunta. Dahil sa natakot na rin ako nito, nagpasya na lang akong lumabas ng gubat at umuwi. Nang makauwi na ako ng bahay, naabutan ko si tatay na natutulog. Sabi ni nanay, tumahan na raw kahit papaano yung galit ni tatay. Dumaan yung ilang linggo, bumalik yung tauhan ni Ate Amanda para abisuhan kami. Nababakuran na raw nila yung lupang kinatitirikan ng bahay namin. Sumiklab na naman ulit yung galit ni tatay. Paano kami makakalabas sa kalsada kung babakuran niyo yan? Grabe naman kayo! Wala ba kayong konsensya? Sa galit nga ni tatay, ay napasugod siya sa bahay ni Ate Amanda. Ang ikinakabal lang namin nito ay nagdala siya ng gulok. Pinigilan namin siya pero hindi siya nagpaawat. Dire-diretso niyang binabagtas ang kalsada papunta sa bahay ni Ate Amanda. Kami naman ni nanay ay habol-habol sa kanya habang nag-aalala. Pagkarating nga namin sa bakod ng bahay nila Ate Amanda, dito na nagsisisigaw si tatay. Nanginginig pa ang boses nito sa galit. Hinarang siya ng 2 bantay na gwardya. Pero dahil sa galit niya, ay nagawa niyang itulak ang mga to. Kaya nagkasagutan sila ng mga gwardyang to. Lalo pa nitong tumindi ang tensyon, naambahan sila ni tatay ng hawak nitong gulok. Napatulong tuloy ako sa paghila sa kanya paatras. Umiiyak na nito si nanay, pero hindi siya pinapansin ni tatay. At dumating na nga ang kinakatakutan ni nanay, ang galit ni tatay na walang sinasanto. Tama na tay! Umuwi na tayo! Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakakausap ang babaeng yon. Nanginginig pa yung bibig ni tatay sa labis na galit. Hinihila siya ni nanay pero hindi siya tumitigil sa pagsisigaw. Hanggang sa isang putok ng baril ang marinig namin. Napayuko na kami ni nanay. Pati na ang lahat ng taong nakikiusyoso sa amin ay nagulat din sa alingaw-ngaw ng baril na yon. Pero si tatay, hindi nagpatinag. Huli na naming malaman na sa paa pala ni tatay tumama ang bala ng baril na yon. Nang makita ko ang dugo sa paa ni tatay, ay napasigaw ako. Napaupo si tatay habang iniinda yung sugat niya. Nakita ko rin yung guard na bumaril sa kanya na pumasok pabalik sa bakod. Mabuti at may malapit na nakaparadang tricycle dito. Kaya mabilis naming inakay si tatay pasakay ng trike para madala siya kagad sa malapit na ospital. Ayos ka lang ba tay? Mga hayop sila. Kala mo kung sino mga hinayupak. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi na tatapos ang laban dito. Nagkamali sila ng desisyon na sa paalang nila ako binaril. Kahit sa ganitong sitwasyon, si tatay ay puro paghihiganti pa rin ang nasa isip niya. Mababakas talaga sa mukha niya na hindi siya natatakot kahit buhay niya pa ang maging kapalit nito. Sinasaway na siya ni nanay pero baliwala lang yun kay tatay. Baka ito pa raw ang kamatay ni tatay pag nagpatuloy siya sa ganito. Pasalamat na nga raw siya dahil sa paa lang siya tinamaan. Dahil kung sa ibang parte ng katawan, baka hindi na raw kami umabot sa ospital. Pagkatapos kinamot si tatay, ay nagsampa kami ng kaso. Pasalamat na lang daw dahil hindi tinamaan ang buto nito sa paa. Pero malaking abala yun kay tatay dahil nasa paa ang puhunan niya sa paglalako ng isda araw-araw. Abogado lang ni Ate Amanda ang humarap sa amin para ayusin ang kasong to. Sabi nito, sasagutin na lang nila lahat ng gastusin sa pagpapagamot kay tatay. Pati na yung mga araw na nawala sa paglalako ay babayaran na rin nila. Pero ang masakit dito, mababang kaso lang ang isinampas sa guard na bumaril kay tatay. Tapos nakalabas din to kagad dahil sa piyansa nitong binayaran ni Ate Amanda. Ayon sa kampo nila, self-defense daw ang nangyari. Kamuntikan na raw mataga ni tatay yung guard nila kaya napilitan itong magpaputok. Sa dami ng pera nila ay siguradong kaya nilang baliktarin ng hustisya. Nang nasa bahay na kami, mura pa rin ang mura si tatay. Hindi niya matanggap yung naging hatol sa gwardya. Ako pa ang lumabas na masama! Mga hayop na yon! Kahit anong laban natin sa kanila, hindi natin sila matatalo tay. Kaya mabuti pang isuko na natin tong lupa sa kanila. Hindi porket may pera sila, gaganon-ganonin na lang nila tayo. Hindi ako tinuruan ng lolo mong magpaapi. Lalong-lalo na kung nasa tama tayo. Mahigpit niyang ibinilin sa akin na alagaan ko ang lupang ibinigay sa kanya ng kababataan niyang si Gloria. Pero tay, wala tayong papel na magpapatunay na ibinigay nga ni Lola Gloria ang lupang to sa atin. Kasulatan, papel, titulo, hindi na kailangan yon. Dahil kung totoong mabuti siya talagang anak, tama na sa kanyang marinig sa ina niya na ang lupang kakarampot ay binibigay niya sa lolo mo. Ang sabihin niya, gahaman siya. Wala na yatang makakabili pa sa prinsipyong ipinaglalaban ni tatay. Mabuti na lang nito ay tumigil muna silang bakuran ng lupang kinatatayuan ng bahay namin. Pero may mga iilang poste nang nakatayo rito. Hindi lang nila itinuloy dahil siguro sa nangyari. Pero ayon sa mga naririnig ko, pahuhupain lang muna nila yung tensyon bago simulan ulit ang pagbabako dito sa amin. Hanggang isang hapon, tulala ako nitong nakatayo sa likod ng bahay namin. Nag-iisip kasi ako ng paraan para pandagdag sa kita namin. Mag-iisang linggo na rin kasing walang kita si tatay dahil hindi pa ito masyadong nakakalakad. Hindi niya rin kasi tinanggap yung perang sinasabi ng abogado ni Ate Amanda na pangbayad sa nawalang araw ni tatay sa paglalako ng isda. Habang nakatayo nga ako rito, may biglang sumitsit sa akin.
Paglingon ko, bumungad sa akin yung magandang babaeng palagi ko nakikita. Ang tamis ng pagkakangiti nito. Idagdag mo pa yung malaanghel na mukha niya. Nilapitan ko siya, tapos tinanong ko kung anong kailangan niya sa akin at kung bakit niya lagi akong sinusundan. Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na matagal niya na raw gusto makipagkaibigan sa akin. Nahihiya lang raw siya. Wala daw kasing gusto makipagkaibigan sa kanya Kaya sabi ko, hindi ako naniniwala. Dahil sa ganda niyang to, sigurado akong maraming gusto makipagkaibigan sa kanya. Pero pinabulaanan niya to dahil yun daw talaga ang totoo na walang ni isang gusto makipagkaibigan sa kanya. Pero nang tanungin ko siya kung taga saan siya, hindi niya na ako sinagot at mabilis siyang nagpaalam sa akin. Hindi ko man lang nalaman yung pangalan niya. Sobrang weird talaga niya. Kaya siguro tama siya na walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Kinabukasan ay namulot-mulot ako sa mga kalsada ng mga kalakal. Pandagdag kita din kasi to. Wala na kasi ako maisip na ibang paraan para makatulong ako sa mga magulang ko. Inabot din ako ng dilim nito. Napadaan pa nga ako sa bahay nila Ate Amanda. Tapos nagulat ako na may isang baboy Ramon na lumusot doon sa cyclone wire na galing sa loob ng bakuran ng bahay ni Ate Amanda. Hindi yun napansin ng mga guard dahil busy sila sa pag-uusap at tawanan. Maya-maya naman ay narinig ko na lang ang isang malakas na sigaw ng isang babae. Kaya binitawan ko yung sakong dala ko at saka nagtago. Ilang sandali pa ay nakikita ko na si Ate Amanda habang buhat-buhat ang nag-iisa nitong anak na si Chenchen. 4 years old lang to. Nagsisisigaw ito habang tumatakbo palabas ng bahay nila at nakita ko na walang malay si Chenchen nito. Mabilis naman nilang isinugod ang bata sa ospital. Ano kaya nangyari kay Chenchen? Nakakaawa naman siya. Pagka uwi ko sa bahay ay ikinuwento ko to sa mga magulang ko. Ang sabi ni tatay ay gumagalaw na daw ang karma sa kanila. Pero mali daw ang napuntirya ng karma dahil anak nila ang nangyari. Dahil sa hindi nila makataong paikitungo ay ang anak nilang si Chenchen ang nagdudusa. Pero hindi nila yun maiisip dahil mga halang ang mga kaluluwa nila. Nabalitaan na lang namin sa mga kapitbahay na inilipat daw ng ospital si Chenchen. Hindi raw kasi matukoy ng mga doktor ang sakit niya dahil sa mga kakulangan sa mga gamit. Kaya minabuti ng pamilya nilang ilipat to sa pribadong ospital sa Manila. Lumipas ang ilang araw, bumalik na naman si Manong Julio para ituloy ang naudlot na pagbabakod sa lupa namin. Mahigit 10 ang dala nitong trabahador para mas mabilis daw nilang magawa. Sa kabila na nangyayari sa anak ni Ate Amanda, nakuha pa talaga niyang ituloy yung pagbabakod dito. Wala kami nagawa kundi ang pagmasdan silang naguhukay para sa poste ng bakod. Si tatay na paika-ika nito ay pinagmamasdan lang ang palibot na unti-unti nang nasasakop ng bakod. Mga ilang araw din bago nila natapos to. Pero hindi naman nila tuluyang sinakop. Nagbigay sila pansamantala ng maliit na daanan upang makalabas-masok pa rin kami rito. Pero kahit ganito ang sistema, wala talagang balak si tatay na umalis sa lupang to. Mas gugustuhin ko pang makulong sa lupang to kaysa ang umalis. Ilalaban ko ang lupang to. Araw-gabing umiiyak si nanay para kumbinsihin si tatay na umalis na kami sa bahay namin. May isang kamag-anak si nanay na nag-offer ng lupa para patayuan namin ng bahay. Pero nagmamatigas pa rin si tatay. Ang tama raw ay tama para sa kanya. Maski ang mga kapatid ko ay naaapektuhan na. Minsan napapatakbo na lang ako sa ulingan habang umiiyak. Nadadamay na kasi ako sa galit ni tatay. Hindi ko siya lubos maintindihan. Mas mahalaga pa sa kanya yung pinaglalaban niyang prinsipyo kumpara sa mga anak at asawa niya. Nakaupo ako sa ugat na puno habang nagpupunas ng luha ko nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Nang lingunin ko to, tama nga ang hinala ko na yung babaeng maganda na naman to. Inawakan niya ako sa balikat tapos sinabihan niya ako na may hangganan daw ang problema ko. Magugulat na lang daw ako isang araw na nakahiganti na kami. Ha? Ano namang alam mo sa pinagdadaanan namin? Sino ka ba? Initian niya lang ako. Tapos iniba niya yung usapan. Nagpakilala siya sa akin na siya raw si Baliling. Marami siyang alam sa mga ginagawa ko sa araw-araw. Tinanong ko siya kung binabantayan niya ako. Ang sagot niya sa akin, palagi raw. Kaya nagulat ako. Akala ko nung una ay nagbibiro lang siya. Pero nang sabihin niyang seryoso siya, nakaramdam ako ng pagkailang sa kanya. Kasi babae siya at sino ba naman ako para bantayan niya? Hindi naman kami magkakilala. Baliw ka ba? O nasisiraan ng bait? Teka, tagasan ka ba? Kanino anak ka nga? Ngayon lang kitang nakita sa lugar namin eh. Sunod-sunod yung tanong ko sa kanya. Pero kahit ni isa dito, wala siyang sinagot. Basta sa malayong lugar daw siya nakatira. Ang mahalaga raw ay magkaibigan na raw kami. Pero ang sabi ko sa kanya, hindi pa nga ako pumapayag na maging kaibigan siya. Pero ang sagot niya, basta nag-uusap na raw kami, magkaibigan na raw kami. Matagal-tagal din yung naging usapan namin dito sa ulingan. Inaamin ko, nakalimutan ko saglit yung problema namin. Masarap kasi siyang kasama eh. Tapos madaldal at kwela. Kaya nakagaanan ko kagad siya ng loob kahit hindi ko siya lubos kilala. Hindi ko na malayan nito na madilim na pala ang paligid. Mas nauna siya nagpaalam sa akin. Bilog na raw kasi ang buwan kaya kailangan niya nang umalis. Nagtaka naman ako kung anong kinalaman ng bilog na buwan sa pag-alis niya.
Tapos bago siya tuluyang umalis, ang sabi pa niya, magkita raw kami ulit kinabukasan dito. Ang sabi ko, baka hindi muna. Pero sabi niya babalik daw siya bukas sa ulingan at naniniwala daw siya na darating ako. Nagpresenta pa nga akong ihatid siya dahil masyadong delikado nang umuwi na mag-isa ng ganitong oras. Lalo na't babae pa siya pero tinanggihan niya ako. Sigurado ka? Sige ka, baka may masalubong kang aswang dyan sa daan. Biniro ko pa siya pero ang sagot niya sa akin, aswang din daw siya kaya wag daw akong mag-alala. Seryoso yung pagkakasabi niya. Ewan ko ba parang naniwala ako. Kaso nga lang, agad din naman niyang binawi sabay tawa. Nagbibiro lang daw siya. Pero umukit na sa isip ko yung sinabi niya. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko yung baboy ramo. Kasi yung tingin nun sa akin at kung paano ako tignan ni Baliling, parang iisang mata lang sila. Dahil sa lumalalim na rin ang gabi nito, may kung ano-ano na ako naririnig ng mga tunog sa paligid ko. Kaya umuwi na rin ako. Pagkarating ko sa bahay, nadatnan ko si tatay sa labas ng bahay. Nakauputong nakatingala sa bilog na buwan. Malalim ang iniisip niya. Kaya marahan akong lumapit sa kanya. Sa kanya lang ako napansin na magsalita na ako. Humingi ako ng sorry sa kanya dahil sa hindi magandang pag-uusap namin ito. Nagalit kasi siya sa akin nang sabihin kong isuko na lang ang lupa. Pasensya na rin anak. Napag-isip-isip na ako. Siguro tama kayo ng nanay mo na dapat umalis na tayo sa lupang to at isuko na lang para sa ikapapanatag ng lahat. Napatulo muli ang luha ko dahil alam kong mahirap para kay tatay ang desisyong to. Pero gagawin niya raw to para sa ikabubuti ng pamilya niya. Kinabukasan, nag-uusap-usap kami sa loob ng bahay. Nandito din yung kamag-anak ni nanay na nagpresenta ng lupa na pwede naming pagtayuan ng bahay. Habang ginagawa yung bahay namin, pansamantala na muna kaming mananatili sa lupa ng pamilya ni Ate Amanda. Nang makausap ni tatay si Manong Julio, ay pumayag naman sila. Bibigyan niya lang daw kami ng 1 buwan para makalipat. Nagkasundo naman silang dalawa ni tatay. Pero dahil sa kakulangan ng budget, ay naantala ng bahagya ang pagpapagawa namin ng bahay. Dahil halos inutang lang namin ang materyales na binili namin. Nangutang na nga rin si nanay sa mga kapatid niya, pero naubos na rin to. Sa kasamaang palad, poste at bubong lang ang natapos sa bahay namin. Hindi pa pwedeng tirahan dahil wala pa tong dingding. Tumigil ng ilang araw ang pagpapagawa namin. Hanggang sa naabutan na kami nang napagkasundo ang palugit. Kaya muling nakiusap si tatay kay Manong Julio kung pwedeng i-extend pa to. Pero hindi na sila pumayag. Nagalit na raw si Ate Amanda dahil hanggang sa mga araw na to, hindi pa rin daw kami umaalis. Nakabalik na kasi sila sa lugar namin matapos nang ipagamot si Chenchen sa Manila. Mabuti-buti na rin daw ang kalagayan ng bata. Kaya matapos ang pag-uusap naming to, napilitan silang isarado na ang bakod na nakapalibot sa amin. Kaya mas lalong tumindi ang sitwasyon. At dahil dito, sumiklab ulit ang galit ni tatay. Kaya sinira niya ang bakod na nakaharang sa dinadaanan namin. Gabi nito, at nakatambay lang ako sa labas ng bahay namin. Gusto kong umiyak dahil sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay namin. Madalas ko itong gawin sa oras na tulog na silang lahat. Habang nakatulala ako sa bakod na ginawa nila, nagulat na lang ako na may sumulpot sa harapan ko. Ay, aswang! Diyos ko naman, Baliling! Aatakihin ako sa puso sa'yo eh. Ano bang ginagawa mo rito? Hating gabi na. Nagulat naman ako sa naging sagot niya. Napadaan lang daw siya sa bahay. Galing daw siya sa kabilang bayan. Kaya napakunot-noo ako. Kasi ano ba naman tong trip niya? Gumala sa kabilang bayan sa ganitong oras ng gabi. Pero iniisip ko na lang na baka nagbibiro lang siya. Kasi ganito naman siya palagi sa akin. Mapagbiro. Sabi pa niya sa akin, nagtatampo daw siya dahil hindi raw ako bumalik sa ulingan. Kaya napatawa ako. Kasi hindi ko naman nakalain na babalik talaga siya doon. Pambihira ka naman, Baliling! Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako makakabalik doon kinabukasan, di ba? Initian niya lang ako. Tapos tinignan niya yung mga mata ko. Malungkot na naman daw ako. Ang sabi ko, maraming bagay na nangyayari na hindi maganda sa amin. Napatulala ako sa naging sagot niya. Ang sabi niya, kung gusto ko raw bang mamatay si Ate Amanda para makaganti, gagawin niya raw yun para sa pagkakaibigan namin. Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi magandang biro yan, Baliling. Kahit masama ang ugali nun, hindi pumasok sa isip ko na wakasan ang buhay nila. Umuwi ka na nga. Kung ano-ano na yung pumapasok sa isip mo eh. Iniwan ko naman siya sa labas ng bahay. Tinawag pa niya ako pero hindi ko na siya nilingon. Dinig ko naman ang malakas sa buntong hininga niya. Nang makarating ako malapit sa bahay, nilingon ko siya. Napakunot-noo ako nang wala na siya sa pwesto niya kanina. Nang humarap naman muli ako sa bahay, muntik na akong atakihin sa puso. Nang makita ako siyang nakatayo sa pintuan namin. Anak ka ng po! Pusa, Baliling! Paano ka nakarating dyan? Takang-taka ako kung paano siya nakarating dito. Pero imbis na sagutin niya yung tanong ko, ngumiti siya at sinabi niyang tumalon daw siya kaya siya nakapunta sa harap ng pintuan namin. Sira ulo ko talaga. Kinikilabutan na talaga ako sa pinagagawa mo. Malapit na talaga ako maniwala na aswang ka talaga. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat. Tapos inilapit niya ang mukha niya sa tenga ko. Sabay bulong na aswang nga raw talaga siya.
pero hinawakan ko yung pisngi niya at saka itinulak na marahan. Umuwi ka na nga, gabing-gabi na. Ang dami mong alam eh. Sige na, baka magkatotoo pa yan eh. Kainin mo pa ako. Inisip ko na lang na baka yumuko lang siya at mabilis na pumunta sa harap ng pintuan namin. Isa pa, madilim din naman ang paligid. Kaya naisip ko na hindi malabo na yun ang ginawa ni Baleleng. Napakamot ulo na lang siya nito sabay alis. Nang makalabas na siya sa bakod, pumasok na rin naman ako sa bahay. Takang-taka talaga ako sa kanya nito. Kasi gabing-gabi na pero nasa labas pa rin siya. Hindi pinapagalitan sa kanila yun? Ay, ewan, makatulog na nga. Kinabukasan, bumalik ulit si Manong Julio. Nagtanong siya kung kailan kami aalis. Dahil ang lupang kinatatayuan ng bahay namin ay patatayuan na daw ng babuyan. Kaya sana umalis na raw kami para makapagsimula na sila. Si nanay nito ang humarap kay Manong Julio. Dahil kung si tatay, baka mapatay pa niya si Manong Julio na wala sa oras. Humingi si nanay ng isa pang linggo. Ayaw pa sanang pumayag ni Manong Julio dahil ang gusto daw ng amo niya ay kinabukasan dapat wala na kami sa lupa nila. Pero kalaunan, nakumbinse rin to ni nanay. Maluwa-luwa namang pumasok si nanay sa bahay namin. Hindi na namin alam ang gagawin sa mga panahong to. Kinagabihan, pumunta ako sa bahay nila Ate Amanda. Nagbabaka sakali na makausap ko siya ulit. Pero gaya ng inaasahan ko, hinarang ako ng mga gwardya at pinauwi. Nakalaylay ang dalawang balikat ko habang naglalakad pa alis. Nasa bandang likod na ako ng bahay nila nito. Nang mapansin ko ang isang malaking ibon sa bubungan ng bahay nila. Malapit yun sa bintana. Sa pagkakaalam ko, kwarto yun ni Chenchen. Sa tanan ng buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking ibon. Nanindig ang mga balahibo ko. Nang makita ko ang malaking ibon na to, ay biglang naging malaking pusang itim. Isa lang ang naiisip ko sa nilalang na to. Isa itong aswang. Sa takot ko, ay nangatog ang dalawang tuhod ko. Nakita ko pang pagpasok nito sa bukas na bintana ni Chenchen sa second floor. Kaya napatakbo ko pabalik sa dalawang gwardya sa harap. Sinabi ko sa kanila ang mga nakita ko. Pero imbis na paniwalaan nila ako, ay pinagtawanan pa nila ako. Lumang tugtugin na raw ang style ko. Ayon sa kanila, sa oras na pumunta raw sila sa likod, ay saka raw ako papasok sa loob ng bahay. Kaya habang hindi pa raw mainit ang ulo nila, ay mabuti pang umuwi na lang daw ako. Tumakbo ulit ako pabalik sa likod ng bahay nila. Pero hindi ko na makita ang aswang dito. Dahil sa takot, ay nagmadali na lang ako umuwi. Kinabukasan, muli naming nabalitaan na sinugod ulit si Chenchen sa ospital. Pero ang sabi ng mga doktor, hindi raw matukoy kung anong sakit meron ng bata. Muli nilang inilipat to sa Manila. Pero makalipas lang ang ilang araw, inuwi rin nila to. Hindi daw kasi matukoy kung ano ba talagang sakit nito. Pinayuhan na lang daw sila ng doktor na ipahinga na lang si Chenchen sa bahay nila. Ilang dalubhasang doktor na rin daw ang tumingin sa bata. Pero lahat sila nalilito. Dahil wala naman silang makitang sakit o problema kay Chenchen. Ang dinig ko pa, sobrang payat na raw nito at nanlalalim ang mga mata at inaapoy ng lagnat. Kahit ganito ang ginawa sa amin ng mga magulang niya, nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa kanya. Ano kaya nangyari kay Chenchen, Tay? Bakit kaya hindi malaman-laman ng mga doktor ang sakit niya? Kung ganyan na ang mga sinasabi ng doktor, isa lang alam kong dahilan. Kung hindi yan na engkanto, malamang na aswang yan. Aswang? Tay, alam mo ba, nung nakaraang magawi ako sa kanila, may nakita akong malaking ibon sa bubong ng bahay nila. Tapos, lumipat to sa bintana ng kwarto ni Chenchen. At biglang naging isang malaking itim na pusa yon. Yun na nga bang sinasabi ko dati, na darating ang araw na sila naman ang mga ngailangan ng tulong ko. Paano kaya kung puntahan natin sila, Tay? Di ba dati kayong albularyo? Baka pwede mong tulungan sila, Chenchen, Tay. Hindi ko pwedeng gawin yan, Justoni. Sila ang may kailangan. Sila ang dapat lumapit. At isa pa, baka hindi naman sila naniniwala sa mga ganyan. Mas maniniwala pa sila sa pera. Pero hindi sa lahat ng oras ay kaya kang iligtas ng pera mo. Sumapit pang isang araw, medyo magaling na rin kasi ang paa ni tatay. Kaya sumama ako sa kanya sa paglalako ng isda. Nasa kasagsagan kami nito ng paglalako ni tatay nang tawagin kami ng isang customer. Kakilala rin namin to, si Ate Rosalinda. Bumili siya sa amin ng 1 kilong galunggong. Maya-maya pa, mula sa isang eskinita, lumabas si Ate Amanda kasama yung isang kapatid niya na si Kuya Carlos. May mga iilang kasama din sila. Nagkatinginan pa sila ni tatay. Ilang saglit lang ay nagsalita ang isa nitong kasamahan. Sabi niya, bakit hindi raw subukan patignan ni Ate Amanda si Chenchen kay tatay? Dahil dati raw naman itong manggagamot. Siguro hindi niya alam ang tungkol sa alitan ng dalawa. Dahil sa ayaw ni tatay ng gulo, pinili na lang naming umalis. Ngunit hindi pa kami nakakalayo. Nagpahaging na si Ate Amanda ng mainit na salita. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon para ipagkatiwala sa mga ganyang tao ang kaligtasan ng anak ko. Alam kong dinig na dinig yun ni tatay, pero hindi niya yun pinansin. Sa halip ay isinigaw niya ang ibinibenta naming mga isda. Pero tila sadyang mapang-udyok ang tadhana dahil nagpahabol pa si Ate Amanda ng mga maanghang na salita laban kay tatay. Hindi niya nga magawang ilagay sa maayos na buhay ang pamilya niya. Manggamot pa ng iba?
Walang kwentang ama. Tinignan ko si tatay, pero talagang narindi na to sa mga parinig ni Ate Amanda. Kaya hindi niya na nagawang pigilan ang sarili niya na lingunin to at sagutin. Hoy babae! Anong alam mo sa pagiging ama ko? Masyado mong tinitingala ang sarili mo. Ang hirap sa'yo, pera mo lang ang sinasamba mo. Dinaig mo pa yung demonyo sa kasamaan. Alam mo ba kung anong mga nangyayari sa'yo? Isa na yan sa malaking karma sa pinagagawa mong hindi maganda sa kapwa mo. Hindi ka ba naaawa sa anak mong si Chen? Bata ang nagdudusa sa mga kasalanan mo. Kung ako sa'yo, magsimula ka na magsimba linggo-linggo at magkumpisal ka sa kasalanang nagawa mo. At baka patawarin ka pa ng Diyos. Sa sinabing to ni tatay, ay napanganga si Ate Amanda. Maging ang kapatid nito ay walang lumabas na kahit isang salita sa bibig niya. Tila tinamaan sila sa rumaragas ang katotohanan. Kaya pinili na lang nilang itikom ang mga bibig nila at saka bumuntong hininga. Tumalikod na rin naman kami ni tatay sa kanila at saka bumirit ng sigaw ng nilalako naming mga isda. Nang lumingon ako, nakita ko ang galit na mukha ni Ate Amanda. Agad naman din siyang sumakay sa magarang sasakyan nila nang tawagin na siya ni Kuya Carlos. Mukhang nasapul talaga sila sa sinabi mo, Taya. Tahimik eh. Ang mga taong may ginagawang kademonyohan, asahan mong demonyo rin ang sisira sa kanila. Kahit hindi man sabihin ni tatay sa akin ng diretsahan, alam ko ang ibig nitong sabihin. Kung sino ang demonyong tinutukoy niya. Yun yung aswang na ng aswang kay Chen. Pagsapit ng gabi, pagkatapos namin maglako ni tatay, nakita kami ni Balileng. Nasa labas kasi ako ng bahay ng mga oras na to. Sumulpot siya bigla na para bang kabutin na tumubo sa tabi ko. Nginitian niya ako na para bang natutuwang makita ulit ako. Ewan ko ba sa babaeng to? Ang ganda-ganda, pero yung ngipin mangitim-ngitim. Para bang umunguya lagi ng nganga. Minsan ang lansa pa ng amoy niya. Kaya siguro lang gusto makipagkaibigan dito. Nandito ka na naman? Naghapunan ka na ba? Sabi niya, kumain na raw siya. Nabusog daw siya sa kambing sa kabilang bayan. Nang tinanong ko siya kung anong luto nun, sinagot niya ako nang hindi daw yung luto. Masarap daw kasi yung mainit-init pa yung dugo. Nakakadiri ka naman, Baliling. Hanggang kailan mo ako pagtitripan? Hindi ko talaga minsan masakyan yung biro ng babaeng to. Sa tuwing tatanungin ko siya, lagi niya lang akong sinasagot ng kalokohan. Pero nitong gabi, may sinabi siya sa akin na ikinagulat ko. Sabi niya, aligaga na raw si Ate Amanda sa nangyayari sa anak nila. Dahil yung bata raw, hinang-hina na. Kaya hindi na nila alam ang gagawin. Iyak daw ng iyak si Ate Amanda sa kalagayan ng anak niya. Paano mo nalaman ang mga bagay na yan? Ang sagot niya, lagi daw siya nakamanman sa pamilya nila. Kaya naisip ko na baka isa sa mga trabahador ni Ate Amanda ang mga magulang ni Balileng. Kaya nalalaman niya ang mga nangyayari sa loob ng bahay nila. At tama nga ang pinagsasabi niya dahil nalaman din namin ang balitang to sa mga malapit na kaibigan ni tatay na nagtatrabaho rin kay Ate Amanda. Kalunos-lunos daw ang sinapit ng bata sa sakit na hindi nila matukoy-tukoy. Ayon pa sa balitang nakalap namin, may mga matatandang nagpayo na sa kanila na ipatingin daw yung bata sa isang albularyo. Habang may panahon pa, ilapit na raw nila kay tatay si Chen. Pero sa tuwing sasabihin daw nila yung kay Ate Amanda, ay nagagalit siya. Hindi raw sila naniniwala sa mga albularyo na yan. Mabuti pang maubos daw ang pera nila kaysa lumapit daw sila kay tatay. Matigas talaga ang mukha nila. Masyadong mataas ang pride. Paligtasan na ng anak nila ang nakasalalay rito. Anong hinihintay nila? Ang lumala pa lalo ang kalagayan ng bata? Kung sakaling ilalapit nila sa'yo si Chen, tay, gagamutin mo ba? Ang nanay mong makakasagot niyan. Hindi ako. Tumingin ako kay nanay nito. Nakasalukuyang nagtatahi sa tabi ng bintana. Ayoko siyang tanungin dahil masyadong kontrobersyal ang usapan tungkol sa panggagamot ni tatay. Nire-respeto ko ang desisyon ni nanay. At saka sa taas ng pride ni Ate Amanda, malabong ilapit nila yun kay tatay. Pero kilala ko si tatay. Malambot ang damdamin nito. Hindi niya matitiis ang isang taong nangangailangan ng tulong niya. Ang problema lang talaga, si Ate Amanda. Lumipas pa ang ilang araw, walang pagbabago. Pumupunta pa rin sa bahay si Manong Julio para tanungin kami kung kailan kami aalis. Si Balileng, hindi na rin nagpapakita sa akin. Wala tuloy akong makausap pag nakatulala ako sa labas ng bahay namin. Isang hapon, nakita na lang namin na naglalakad si Ate Amanda sa labas ng bakod namin. Karga-karga niya ang anak nitong si Chen na nanghihina na parang lantang gulay ang katawan nito. Tumutulo ang mga luha ni Ate Amanda papasok sa bakuran namin. Marahan namin siyang sinalubong ni tatay. Kasama pa niya ang driver nila at iilang kamag-anak. At kitang-kita ko ang mga mata nito na sobrang magana sa kakaiyak. Nanginginig pa ang labi niya habang nakatingin sa mga mata ni tatay. Sa mga oras na to ay puno ng pagpapakumbaba ang mga mata niya. Nagulat kami nang biglang marahan tong lumuhod sa harap ni tatay. Habang ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi. Nagmamakaawa to kay tatay na gamutin ang anak niya. Pakiusap, Ronaldo. Gamutin mo ang anak ko. Pakiusap.
Hindi maikubli sa tunog ng boses niya ang kagustuhang magamot ni tatay ang anak niya. Tinignan ko si Chenchen na nakapikit ang dalawang mga mata. Maririnig mo ang malakas na ihip-buga niya ng hininga. Muli kong ibinaling ang paningin ko kay Ate Amanda. Wala pa ring habas na tumutulo ang mga luha niya. Napatingin naman ako kay tatay na tahimik lang nito habang napapalunok sa nakikita niya. Bahagya siyang lumingon sa kinaroroonan ni nanay. Nakita akong tumango si nanay. Nahudyat na pinahihintulutan nito si tatay na gamutin si Chenchen. Ang pangako nito kay nanay na hindi na muling babalik kailanman sa panggagamot ay mauudlot. Hindi rin naman maitatanggi sa mukha ni nanay na gusto rin naman niyang gumaling si Chenchen. Ihanda mo ang kagamitan ko, Gestoni. Ipasok niyo ang bata sa bahay. Agad siyang naglakad papasok sa bahay para ihanda ang higaan ni Chenchen. Ako naman ay mabilis na tumungo sa bakanteng kwarto at saka hinila ang katamtamang laki ng baol na nasa ilalim ng sirang katre. Dito kasi lahat nakalagay ang kagamitan sa panggagamot ni tatay. Mga lumang langis na galing pa sa mga mahiwagang halamang gamot. Mga gintong borloloy pangontra sa masasamang elemento. Libro ng mga albularyo na matagal nang iniingatan ni tatay. Nang makahiga na ang bata, ay hinipo ni tatay ang noon nito. Napailing na lang ang ulo nito dahil inaapoy ng lagnat ang bata. Binuksan ko ang garapon ng langis at saka ibinuusap lang ganang may lamang tubig. Inihalo naman to ni tatay gamit ang daliri niya. Saglitong nag-usal ng orasyon at saka muling hinipo ang noon ng bata. Napaungos si Chenchen na animoy nasasaktan. Anong nangyayari? Malala ang lagay ng anak mo. Sana noon mo pa nilapit sa akin to. Nahihiya kasi ako sa iyo, Ronaldo. At sa pamilya mo. Lecheng hiya yan. Buhay na ng anak mo ang nakasalalay dito. Inuuna mo pa rin yung pride mo. Muling napaiyak si Ate Amanda. Dahil sa kabila ng alitan nila ni tatay, ay nandito pa rin si tatay para kalimutan yon. Para sa anak nitong nag-aagaw buhay. Isang malakas na uri ng aswang ang may gawa nito. Malakas at sobrang mapanganib. Lalo na't malala na ang sumpang nakakapit dito. Pakiusap, Ronaldo. Gamutin mo ang anak ko. 3 uri na ng paraan ng panggagamot ang ginagawa ko. Dahil siguro to sa matagal ko nang hindi ginagawa to. Ano nang gagawin natin? Wala na bang paraan para gamutin siya? Kumalma ka lang. Isa sa kinakatakutan ng mga aswang ang kaharap mo ngayon. Ako, na isang albularyo. Sa lahat ng sakit ay may lunas. Magdasal lang kayo. Salamat, Ronaldo. Gawin mong lahat. Magbabayad ako kahit magkano. Hindi mahalaga ang pera o kahit gaano kalaking halagang ibayad nyo. Kaming mga albularyo ay ginagawa to para kalabanin ang mga masasamang elemento at nilalang. Hindi para kumita ng malaking pera, kundi para makatulong. Aligagang pinahiran ni Ate Amanda ang kanyang mga luha. Pilit na pinapakalma ang sarili sa kabila ng kalagayan ng kanyang anak. Taimtim namang ginawa ni tatay ang kanyang tungkulin. Sinuot niya na nito ang mutya niya. Napapasigaw siya minsan sa tuwing nilalabanan niya ang puwersa ng aswang. Isang Latin na lengguwahe ang inusal ni tatay nito. Bahagyang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ang paghinga ng malalim ni Chenchen. Maya-maya pa ay marahang dumilat ang dalawang mata nito at saka nagsalita. Tuwang-tuwa si Ate Amanda nang bigkasin ng anak nito ang salitang mami. Napaupo naman si tatay dahil sa pwersang pinakawalan niya. Inalalayan naman siya ni nanay at saka pinainom ng tubig. Napahingang maluwag ang lahat na nandito dahil sa matagumpay na nagamot ni tatay ang bata. Lubusang pasasalamat ni Ate Amanda kay tatay. Nahihiya ako sa inyong mag-asawa. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa pagligtas mo sa buhay ng anak ko, Ronaldo. Patawarin mo ako. Maluwa-luwa pa rin ang paghingi ng tawad nito ni Ate Amanda. Tangulang ang isinagot ni tatay sa kanya. Nagpaalam si tatay na magpapahinga na muna siya dahil sa matinding gamutang naganap. Naiintindihan naman ni Ate Amanda si tatay kung bakit hindi pa siya kayang kausapin nito. Kaya si nanay na muna ang humarap sa kanya. Sandali sila nag-usap tapos nagpaalam na rin naman sila para makapagpahinga. Ang sabi niya kay nanay ay babalik daw sila sa mga susunod na araw. Lumipas ang ilang araw, bumalik si Ate Amanda. May dala siyang maraming tauhan. Pinagtatanggal nila yung nakapalibot na bakod sa bahay namin. May dala pa siyang mga ulam at balak nito na dito kumain kasama ang buong pamilya ko. At ang labis pa na ikinatuwa namin, kasama niya na rin ang mga kapatid niya at asawa. Sa araw na to, humingi ulit sila ng sorry kay tatay. At ang lupang tinitirikan ng aming bahay ay buong loob na daw nilang binibigay sa amin. At yung titulo daw ay pinapagawa na para maging legal ang lahat. Nag-offer pa sila na ipapagawa nila yung bahay namin. Pero tumanggi na si tatay. Tama na raw sa kanyang lupang tinitirikan ng bahay namin. At ang hiling lang niya, mabalik siya dun sa sakahan. Nag-iwan din siya ng payo sa magkakapatid. Sabi niya, hindi daw mahalaga kung gaano karami ang pera o kayamanan ng isang tao. Huwag na huwag daw magmamataas sa kapwa. Matuto daw tayo makibagay at makitao. Dahil baka daw dapuan ka ng sakit na maski pera mo hindi ka kayang isalba.
Dahil ang swerte ng mundo, hindi daw laging nakasentro sa'yo. Alam kong tumatak yun sa isip ng magkakapatid. Siyempre, pati na rin sa aming mga anak niya. Isang magandang payo at aral sa buhay para sa amin to, na magsisilbing gabay namin habang buhay. Bumalik naman ako ulit sa ulingan. Ilang araw ko na kasing hindi nakikita si Baliling eh. Sakto naman, wala kaming gawa nitong araw sa ulingan. Malinsangan ang init ng tanghaling to. Pero hindi ko to madama dahil sa mga makakapal na dahon ng mga puno sa gubat. Habang namumulot ako ng mga uling na tira-tira, isang boses ang narinig ko. Gusto mo ba ng tulong? Uy! Baliling! Bakit ngayon ka lang nagpakita? Nagkasakit ka ba? Bakit? Namiss mo ba ako? Hindi! Bakit naman kita mamimiss? Sige, mauna na pala ako. Sandali! Siyempre oo naman! Tampuhing aswang pala to. Biniro ko na rin na aswang siya kasi madalas niya namang sabihin sa akin na aswang nga siya. Kaya sinasakyan ko na lang ang biro niya. Pero tinignan niya ako ng masinsinan. Tapos sinabi niyang aswang nga daw talaga siya at hindi raw siya nagbibiro. Bago raw ako matakot sa kanya ay pakinggan ko muna raw siya. Ang aswang na pinanggalingan niya ay mga lahi raw na kung tawagin ay lahing bangkilan. Isa raw sila sa matataas ng uri ng mga aswang. Kinatatakutan sila kahit ng mga ibang lahing aswang. Kaya bumalik sa alaala ko yung mga gabi na nag-uusap kami ni tatay tungkol sa aswang at nabanggit niya nga ang tungkol sa lahing bangkilan. Tugma sa sinasabi ni Baliling sa akin, magagandang babae raw ang kinabibilangan nila. Ano? Totoo bang aswang ka? Teka, kakainin mo ba ako? Tumawa siya ng malakas, sabay hawak sa braso ko. Tapos tinignan niya ako ng seryoso. Nanlilisik ang dalawang mata nito. Sabay sabing, hindi, huwag kang mag-alala. Hindi kita kakainin. Kasi minsan ka lang maligo eh. Hoy! Lagi kaya ako naliligo. Pero, teka, bakit gusto mo akong kaibiganin kung aswang ka talaga? Dito ko nalaman ang dahilan niya. Madaling araw daw galing siya sa kabilang bayan para mambiktima. Napadaan siya sa gubat kung saan kami nag-uuling. Kaya nag-anyong baboy raw mo siya. Hindi naman daw niya akalain na madadali pa siya ng isang lambat na bitag. Dahil na rin daw sa matinding pagod mula sa pambibiktima niya. Naubos ang lakas niya. Hindi niya na nagawang tulungan ang sarili niya mula sa mga lambat na nakapulupot sa katawan niya hanggang sa inabot na siya ng sikat ng araw. Lalo raw siyang kinabahan dahil may isang grupo ng mga kalalakihan ang naririnig niya sa paligid hanggang makita raw siya ng isang binata. Kaya lalong tumindi ang takot niya dahil ang binatang nakakita sa kanya ay may dalang gulok na nakasukbet sa kanyang tagiliran. Pero nawala ang lahat ng kaba niya nang sabihin raw ng binata sa mga kasama nito na hayaan na lang siyang makaalis. Pinakawalan daw siya ng binata pero habang patakbo na siya, tumigil ito saglit para lingunin yung binata. Tinignan niya to para sabihing balang araw makakaganti raw siya sa kabutihan nito. Dito ko napagtanto na ang binatang sinasabi niya ay ako. Kung ganun, ikaw pala yung baboy mo na iniligtas ko? Pero may matinding revelasyon pa siyang sinabi sa akin. Ang nangyari raw sa anak ni Ate Amanda ay kagagawa niya raw. Si Chen Chen daw ang napili niyang pahirapan dahil alam niyang hindi kakayanan ni Ate Amanda sa oras na may masamang mangyari sa anak nito. Dahilan para kailanganin nila ang tulong ni tatay. Hindi kaagad ako nakapagsalta sa sinabi niya dahil hindi ko naman talaga alam kung anong sasabihin ko at paano niya nagawa ang lahat ng to. Hindi na rin kami nakapag-usap ng matagal nito. Kailangan niya na raw kasing umalis at nagulat akong malaman mula sa kanya na ito na pala ang huling pagkikita namin. Mukhang nakabayad na raw siya sa tulong na ginawa ko sa kanya. Kung ganun pala, dito na matatapos yung pagkakaibigan natin? Sabi niya, hindi matatapos ang pagkakaibigan namin. Pero may mga bagay na kailangan gawin para sa ikabubuti ng isa't isa dahil magkaiba raw ang mundong ginagalawan namin. Bago siya umalis, niyakapan niya ako ng mahigpit. Matapos niyang gawin to, hinalikan niya ako sa pisngi ko. Napahawak na lang ako sa parte ng pisngi ko kung saan niya ako hinalikan. Tulala akong tinitignan siyang nakangiti habang papalayo siya sa akin hanggang sa lamunin na ng tuluyan ng dilim ang katawan niya. At mula sa araw na to, hindi ko na siya nakita. Hanggang sa kasalukuyang edad ko na to, bumabalik pa rin paminsan-minsan sa alaala ko si Baliling. Minsan napapatanong nga ako sa sarili ko kung kumusta na kaya ang magandang aswang na yon. Siguro marami na siyang nabiktima. Napapatawa na lang ako sa tuwing naiisip ko to. Pero ganun pa man, gusto ko lang ibahagi sa inyo to dahil hindi lahat ng hangarin ng aswang ay pahirapan at kainin tayo. May iilan pa rin sa kanila na merong mabuting puso at handang magbalik ng kabutihan sa ginawa mo para sa kanila. At ang kwentong to ay inaalay ko sa magiting kong tatay na albularyo na wala na ngayon.